Ana's point of view. Pagkatapos ng nangyaring pagpatay kay Mr. Rico sa kulungan at ang palpak na tangkang pagtapos sa amin ni Evan sa loob mismo ng city jail, ay sinimula naming palihim na imbestigahan si Mr. Carlos Salvador. Malakas ang kutob namin na siya ang tinutukoy ni Mr. Rico sa iniwan niyang clue. At inumpisahan namin ang pag-iimbestiga kung sino ang mga taong nakakausap niya araw-araw. Bagamat wala pa kaming nakikitang kahinahinala sa kanyang mga kinikilos, ay naniniwala akong mahahanapan namin siya ng butas. Kahit mahanapan namin siya ng maliit na butas lamang, ay hindi namin palalampasin. Dahil alam namin na ang maliit na butas, kapag inunat ay lalaki rin. Nang malaman namin na dadalo sa isang charity party si Mr. Salvador, ay gumawa ng paraan si Evan para makakuha siya ng imbitasyon para sa aming dalawa ng nasabing event. Sa tulong ng kanyang ama, ay nakakuha ng 2 invitation card si Evan. Kaya heto kami ngayon at nakikipagplastikan sa mga sosyal na bisita. Mukhang hindi naman pang charity party ang pinuntahan namin, kundi party para magpagandahan at munggahan ng mga damit ang mga bisita. Nagkikintaban ng kanilang mga alahas na ipinagmamalaki sa kanilang mga kakilala. Mukhang hindi nag-aalala ang mga ito na ma-hold up o hindi kaya mas-snatch ang mga alahas nila. Sa bagay, sino naman ang mga ngahas na mang-hold up at mang-snatch ang alahas ng mga ito? Maraming bodyguards sa paligid. Lalo pa at present si Mr. Salvador na syempre, isang malaking tao sa lipunan. At saka puro mayayaman lamang ang nandito, kaya hindi makakapasok ng basta-basta ang mga taong hindi ganoon kayaman. "Are you okay, my love?" Bulong ni Evan sa likuran ng aking tenga habang nakatayo kami sa isang madilim na bahagi ng venue para hindi kami masyadong mahalata ni Mr. Salvador at ng kanyang mga tauhan. "I'm bored, pero tinitiis ko na lang. Puro mga may edad at matatanda ang nandito sa party, kaya talagang mabuboard ako." Sagot ko sa kanya sa mahinang boses. "Why don't we just dance? Sa tingin ko'y mas mapapansin tayo kapag manatili tayo sa dilim." Hindi na ako magtataka kung maya-maya lamang ay lapitan tayo ng mga security ni Tito Carlo at kalad ka rin papunta sa isang sulok para pahirapan. Napatitig ako sa mukha ng binata. May point siya. Mas napapansin nga kami kung mananatili lamang kami sa dilim. Total ay nandito na rin kami sa party. Ay pipilitin na lang namin ang aming sariling mag-enjoy. At saka, ang gwapo-gwapo kaya ng kasama kong escort ngayon. Sayang naman kung hindi ko ipagmamalaki at itago ko lamang sa dilim. "Okay, let's dance. Pero dapat ay alerto pa rin ang mga mata natin sa mga taong nakakausap ni Mr. Salvador." Sagot ko sa kanya. "Yes, of course." Nakangiti na wika ni Evan. Hinawakan niya ang isa kong kamay, habang ang isa naman niyang kamay ay nakahawak sa aking baywang, habang naglalakad kami sa gitna ng malawak na space na ginawang pinaka-dance floor. "You're so beautiful tonight, Ana." Bulong niya sa akin habang nagsasayaw kami sa saliw ng malamyos na tugtugan. "Tonight only?" Nakataas ang kilay na tanong ko sa kanya. "Siyempre, you're always beautiful in my eyes. But you're especially beautiful tonight. Mukhang may pinapagandahan ka ngayon, ah. Pwede ko bang malaman kung sino naman ang maswerteng lalaking yun?" Nakangising biro ni Evan na mas lalo pang hinigpitan ang pagkakayakap sa akin. Hindi nga kami nagsasayaw, kundi nagyayakapan na lamang kami sa gitna ng dance floor. At walang pakialam kahit napagtinginan kami ng mga bisitang narito. Mas maganda ang ganito dahil kapag makita kami ni Mr. Salvador dito sa party, ay hindi niya iisipin na sinusundan namin siya. Lalo na kapag nakita niyang tila wala naman kaming pakialam sa paligid namin. "Sa tingin mo, sino ang pinapagandahan ko ngayon?" Pagsakay ko sa biro niya, sabay ngiti ng nakakaakit sa kanya. "Mukhang enjoy na enjoy sa pagsayaw ang lovebirds, ah." Sabay kaming napatingin ni Evan sa lalaking nagsalita mula sa aking likuran. At sabay na nabura ang matamis na ngiti namin na kanina lamang ay nakapaskil sa aming mga labi nang makita namin kung sinong lalaking nagsalita at kumausap sa amin. Si Mr. Salvador. May hawak itong baso na may laman na alak at kasama nito ang isang kaalyado nito na tumatakbo naman bilang senador. "Kumusta, Tito Carlo?" Napipilitang bati ni Evan sa may edad na lalaki. Medyo na-engross kami sa pagsasayaw ng sweet. Kaya nakalimutan namin ang dahilan ng pagdalo namin sa party na ito. "Heto, namomroblema kung paano aalisin sa lalamunan ko ang 2 maliit na tinik. Kumain kasi ako kanina ng malaking isda na matinik pala, kaya heto, natinik tuloy ako."
Nakangiting sagot naman ni Mr. Salvador habang matalim ang tingin sa binata. Natawa naman ang kasama nito nang marinig ang sinabi ni Mr. Salvador. Inisip nito na nagbibiro lamang ang kasama sa sinabi nito. Ngunit para sa akin ay hindi iyon biro. Pakiramdam ko ay kaming dalawa ni Evan. Ang tinutukoy niyang dalawang maliit na tinik sa kanyang lalamunan. Baka naman gusto mong kainin pati tinik, kaya ayan tuloy at natinig ka. Biro naman ang lalaking running for senator. Sa malas ay wala itong kamalay-malay na may laman ang mga sinasabi ng kasama nito. Hindi ko lang gustong kainin, kundi gusto ko pang lunukin. Ang kaso, matibay. Kaya kahit anong paglunok ang gawin ko, ay hindi ko malunok-lunok. At sumasabi talaga sa lalamunan ko. Muling parinig ni Mr. Salvador sa amin. Malakas namang natawa ang kasama nito na walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Bakit kasi hindi mo nalang isuka ang dalawang tinik na yan, Tito Carlo? O di kaya ay magpa-ospital ka na lang? Baka kasi yang dalawang tinik na tinutukoy mo ay maging mitsa pa pala ng buhay mo. Kaya magpatingin ka na sa doktor habang maaga pa. Concern lang naman ako sa iyo, Tito. Huwag mo sanang masamain ang sinabi ko. Sagot naman ni Evan kay Mr. Salvador na biglang naglaho ang ngiti sa labi. Pinigilan ko naman ang mapangisi nang makita kong nag-iba ang timplada ng mukha ng may edad na politiko. Tama naman ang binata, Carlo. Magpatingin ka na sa doktor dahil baka mapaano ka pa. Sayang naman kung ma-hospital ka at hindi matutuloy ang pagtakbo mo bilang vice-presidente ng bansa natin. Sayang naman kung dahil sa dalawang tinik na yan sa lalamunan mo ang magiging dahilan pa ng iyong pagkatalo sa eleksyon. Mahabang pahayag naman ang kasamang politician ni Mr. Salvador. Gusto ko nang mapahagalpak ng tawa nang halos hindi na maipinta ang mukha ni Mr. Salvador. Concern lang naman sa kanya ang kasama niya at walang ibig sabihin sa kanyang mga sinabi. Ngunit dahil natamaan yata ito sa mga sinabing iyon ng kaibigan nito, kaya biglang sumama ang timplada ng kanyang muka. I'm sorry, I have to go. May kakausapin lang akong ibang mga tao. Biglang paalam ni Mr. Salvador. May nasabi ba akong maganda? At bigla yatang nag-iba ang mood niya. Nagtatakang tanong ng kasama ni Mr. Salvador na si Mayor Dondi Magdayang na tumatakbong senator para sa darating na eleksyon. Malinis naman ang pangalan nito bilang politician. Ngunit nagkamali lamang ito ng taong naging kaalyado ngayong darating na botohan. Wala kayong maling nasabi, sir. Concern lang naman kayo sa kanya, kaya nyo nasabi ang mga salitang yun. Nakangiting sagot ko naman sa kanya. Nagpatangu-tango ito pagkatapos ay nagpaalam na sa amin nang may makitang kakilala sa politika. Talagang may kinalaman si Tito Carlo sa pagkamatay ni Tito Abner. Ngunit kung siya ang nagpapatay sa kaibigan niya, ay iisa lang ang ibig sabihin nito. Siya ang nasa likod ng pagtatangka sa buhay mo. Pagtutuloy ko sa kanyang sasabihin. Pero bakit? Bakit kanya nais na mamatay? Dapat nga ikaw ang magalit sa kanya dahil sa ginawa niya sa'yo. Ano ang dahilan niya para gawin to? Yan din ang mga katanungang gumugulo sa isipan ko, Ana. At tanging si Tito Carlo lamang makakasagot sa mga katanungan nating ito. Nagtatagis ang mga bagang na saad ni Evan. Ngayon ay mas lalo pang tumibay ang hinala namin kay Mr. Salvador. At isang matibay na ebidensya na lamang ang kailangan namin para madala namin siya sa presinto at masampahan ang kaso. Tapos na ang misyon natin ngayon, kaya maaari na siguro tayong umalis, Evan. Bigla ko na siyang niyayang umuwi. Nagbunga naman ang pagpunta namin dito at nasiguro naming tama ang aming hinala kay Mr. Salvador. Kaya kahit paano, ay hindi na sayang ang pagod at effort namin. Okay, let's go home. Para naman matikman ko na ang paborito kong dessert. Pilyong wika ni Evan na umaliwalas na ang muka. Umalis na nga tayo? Puro kakalokohan eh. Namumula ang mukha na sabi ko sa kanya. Hinawakan ko ang isa niyang kamay at hinila paalis sa party na ito. Saan tayo dediretso? Sa bahay mo o sa bahay ko? Tanong ni Evan habang nasa biyahe kami. Sa bahay mo na lang para walang istorbo sa atin. Nakangising dugtong pa nito. Bigla akong nag-blush sa kanyang sinabi dahil alam ko kung anong iniisip niya. Ngunit hindi ko na siya kinontra dahil gusto ko rin naman ang kanyang naiisip. Ibubuka ko na sana ang aking bibig para sabihin sa kanya na sa bahay ko na lamang siya dumiretso. Para nga walang istorbo sa aming dalawa. Ngunit hindi ko natuloy ang pagsasalita ko dahil bigla na lamang may humintong kotse sa harapan ng kotse ng binata. Huli na para makaiwas si Evan. Bumangga na siya sa likuran ng kotse
na basta na lamang huminto sa harapan namin. Mabuti na lamang at pareho kaming nakasuot ng seatbelt, tapos hindi pa mabilis ang patakbo ng kanyang kotse, kaya hindi kami nasaktan at napasubsob kami sa aming kinaupuan. Pagangat namin ang aming mga ulo, ay may mga lalaki nang nakatayo sa tagiliran ng kotse at nakatutok ang mga armas sa amin. "Huwag kayong kikilos ng masama. Kung ayaw niyong dito pa lang, tadtarin na namin kayo ng bala. Labas dyan at itaas niyo ang mga kamay ninyo." Maring utos sa amin ng isang lalaking malapit sa pintuan. Shit, tiyak na mga tauhan sila ni Tito Carlo. Nakakuyom ang mga kamao na wika ni Evans sa mahinang boses. "Labas na sabi dyan!" Galit na sabi ng lalaki, matapos pukpukin ng armas ang bintana ng kotse ni Evan. Wala kaming nagawa kundi ang lumabas ng kotse, habang nakataas ang aming mga kamay. Saka na lamang kami gagawa ng paraan para makaligtas, kapag nasa labas na kami ng kotse. Ngunit hindi na kami nagkaroon pa ng pagkakataon para makatakas. Dahil hindi pa man tuluyang nakakalabas si Evan sa kotse, ay bigla na itong pinukpok ng armas sa ulo ng lalaking nagsalita. "Evan!" Napasigaw ako nang makita kong napalugmok sa kalsada ang binata. Akmang lalapitan ko siya, nang bigla naman akong pinalo rin sa ulo, ng hawak na armas ng lalaking nasa likuran ko. Biglang nagdilim ang aking paligid, at katulad ng binata, ay tuluyan na rin akong nalugmok sa sahig. Halos magkasabay lamang kami ni Evan na pinagbalikan ng malay. Nauna lamang ako ng mga ilang minuto bago siya nagising. Hindi ko napigilan ng bahagyang mapaungol dahil naramdaman kong masakit ang bahagi ng aking ulo. Siguro ay may bukol ako sa ulo kung saan ako hinampas ng armas ng lalaking yun. Medyo mabigat at parang nangangapal kasi ang ulo ko na tinamaan ng armas. "Okay ka lang, Ana? Sinaktan ka ba nila? Nasaan tayo?" Nagling tanong ni Eva nang mahimasmasa na siya. Gusto man nitong hawakan ako para i-check ang katawan ko kung sinaktan ba ako ng taong yun. Ngunit hindi niya magawa dahil parehong nakatali ang mga paa at kamay namin habang nakahiga kami sa malamig na sahig. "Okay lang ako, Evan. Huwag mo akong alalahanin. Ikaw nga itong may sugat sa ulo dahil malakas ang ginawang pagpalo ng armas sa ulo mo ng taong yun." Mabilis kong sagot sa kanya para hindi na siya mag-alala pa sa akin. "At saka nasa loob yata tayo ng isang lumang warehouse." Sagot ko naman sa kanyang panghuling tanong matapos kong ilibot ang aking paningin sa kinaroroonan namin. "Ayos lang din ako. Hindi pa ako mamamatay sa pukpok lamang ng armas. At saka gusto ko malaman na natutuwa ako magkasama tayo ngayon. At least, hindi ako halos mabaliw-baliw sa kakahanap sa'yo. Tulad ng dinukot ka ng mga tauhan ni Tito Abner." Ani Evan, na bagamat may iniindang sakit sa ulo, ay nakangiti pa rin. "Pero mas gusto ko na sana'y ako na lamang ang kinuha nila at sinama para hindi na ako mag-alala pa sa kaligtasan mo." "Ano ka ba, Evan? Mas gusto ko na magkasama tayong kinuha kaysa ikaw lang sinama nila. Dahil kung ayaw mong mabaliw sa kakaisip sa akin kung nasaan ako, ay ganoon din ako sa'yo." Mabilis kong kontra sa kanyang sinabi. Nahinto kami sa pag-uusap nang biglang bumukas ang malaking pintuan ng warehouse at pumasok ang taong mastermind sa pagpapadukot sa amin. Walang iba, kundi si Mr. Carlos Salvador. Hindi na kami nabigla nang makita namin si Mr. Salvador na papalapit sa amin, kasama ang mga lalaking kumidnap sa amin. Inaasahan na namin na siya talaga makikita namin ngayon bilang mastermind ng pagdukot sa amin. "Sa wakas, bumagsak ka rin sa kamay ko, Evan. At may bonus pa, dahil sinama mo pa ang maganda at matapang mong bodyguard." Nakangising kausap ni Mr. Salvador kay Evan nang tuluyan na silang makalapit sa amin. "Pakawalan mo si Ana Carlos Salvador. Wala siyang kinalaman dito. Ako lang naman ang kailangan ninyo, kaya ako lamang ang patayin nyo." Galit na sigaw ni Evan sa nakangising pagmumukha ni Mr. Salvador. Nawala na ang lahat ng natitirang paggalang ng binata sa ama ng kanyang ex-girlfriend. "At bakit ko naman pakakawalan ang pakialamera mong girlfriend/bodyguard, Evan? Para ano? Para may makapagsumbong sa mga pulis na akong nasa likod ng pagpapatapos sa'yo? Pati na rin sa kaibigan kong si Abner at sa mga tauhan niyang bugok? Hindi ako ganoon kabobo para gawin niyon, Evan. At isa pa, ayaw mo bang magkasama kayong mamatay? Till death do us part ang magiging drama niyong dalawa." Nangiinis na wika ni Mr. Salvador. Pagkatapos ay tumawa ito ng malakas. "Ha ha ha! Hindi niyo inaasahan ang ganitong magiging wakas ng kwento, hindi ba? Iniisip niyo kasi na kayo ang bida. Ang hindi niyo alam,
Mga side characters lamang kayo sa mundong ito kung saan ako ang bida. Hayop ka, Salvador. Ano ang kasalanan ko sa'yo para gawin mo sa akin ang mga bagay na to? Nanggigigil na asik ni Evan. Nagpapapalag ito at pilit inaalis ang pagkakagapos ng mga kamay at paa. Ngunit kahit anong gawin ng binata, ay hindi nito makakayang kalagin ang mga tali sa sobrang higpit. Sa katunayan, nagsusugat na nga mga kamay at paa namin dahil maliban sa nakadikit masyado sa balat namin ng tali ay matalim pa. Madilim ang mukha na nilapitan ni Mr. Wico ang binata at magkasunod na sinuntok sa mukha. Napapikit na lamang ako dahil ayoko makita na sinasaktan ng lalaking to ang mahal ko. Hindi ako nagsalita at nakiusap na wag saktan si Evan. Dahil kahit hindi niya sabihin sa akin, ay ayaw niyang gawin ko yon. Dahil mas gugustuhin pa nito ang patayin na lamang kaysa ang magmakaawa sila para sa kanilang buhay sa harapan ni Mr. Salvador. Ang tapang mo pa rin, kahit malapit ka nang mamatay, Evan. Naka-ismid na wika ni Mr. Salvador, matapos bigyan ng makasunod na suntok ang mukha ng binata. Alam mo ba kung bakit gusto kitang mawala? Dahil hindi mo inalagaan ang nag-iisa kong anak. Hindi mo lubusang minahal si Cassandra, kaya naghanap siya ng pagmamahal sa ibang lalaki. At ang gagang yon, sa hampas lupang driver pa namin nahanap ang tunay na pag-ibig. At talagang malakas pa ang loob niya na makipagtanan sa lalaking yon. Pagsisiwalat ni Mr. Salvador sa dahilan kung bakit nito pinapapatay si Evan. Idinura ni Evan ang naipong dugo sa loob ng kanyang bibig. Bago siya nagsalita. Napakababaw na dahilan para ibenta mo ang kaluluwa mo sa masama. Tunay kong minahal ang anak mo at siya itong hindi na kontento sa akin, kaya naghanap siya ng ibang lalaki. Kaya wag mo akong sisisihin kung bakit siya pumatol sa isang driver lamang. At kung tunay ang kanilang pagmamahalan, ay bakit mo sila pipigilan kung talagang mahal mo ang anak mo? Tama ka, Evan. Napakababaw na dahilan yan para tapusin kita. Ngunit ang mababaw na dahilan na yan ang naging sanhi ng pagkamatay ng asawa ko. Hindi niya matanggap na nakipagtanan ng anak namin, kaya inatake siya sa puso at namatay. Dahil doon, ikinulong ko si Cassandra ng halos 5 taon at pinalabas na wala na siya, na namatay siya ng dahil sa'yo, nang sa ganun, masira ang pangalan mo, and at the same time, ay maiwasan ang pagkalat ng balita na nakipagtanan sa isang hamak na driver ang nag-iisang anak ng isang kilalang senador sa bansa. Hindi mababahira ng putik ang aking malinis na pangalan. Saglit na huminto sa pagsasalita si Mr. Salvador at parang baliw nang umisi sa amin. Napilitan akong palabasin si Cassandra at muling palapitin sa iyo, Evan, nang makita kong nahuhulog na ang loob mo sa maganda mong bodyguard para magulo ang utak mo. Kayong dalawa ng bodyguard mo. Ngunit magaling talaga ang bodyguard na nakuha mo dahil kahit babae lamang siya ay nakaya kanyang protektahan. Kaya nararapat lamang na patayin ko rin siya dahil naging sagabal din siya sa aking plano. Pagpapatuloy ni Mr. Salvador sa pagsisiwalat ng mga ginawa nito para lamang mapatay ang binata. Napakawalang hiya mo talaga, Salvador. Wala kang puso. Pati anak mo ginamit mo sa kasamaan mo. Galit na sigaw ko kay Mr. Salvador. Siguro, ikaw ang nagpakalat ng chismes na ang ama ni Evan ang nagpapapatay sa kanya dahil sa kayamanang iniwan ng lolo niya. Tumpak. Matalino ka nga talaga, Ana. Hindi nga nagkamali si Evans sa pagpili ng bodyguard niya at kasintahan. Nakangising sambit nito, kasabay ng pagpitik ng daliri sa hangin. Isa ang ama niya sa dahilan kung bakit gusto kong patayin si Evan. Alam ko kung gaano kamahal ni Evan ang kanyang mga anak, lalong-lalo na si Evan. Kaya kapag namatay ang lalaking yan, ay hindi na siya makakapag-isip ng tama at malamang na umatras na siya bilang makakalaban ko sa pagka-vice-presidente sa darating na halalan. Gusto kong sirain ang kredibilidad ni Herman sa mga tao, kaya ako pinakalat ang balitang yon. Para kapag namatay na si Evan, ay sa kanya mabubunto ng sisi. 2 birds in 1 stone. Napatay ko na si Evan, ay nagawa ko pang mapaatras ang matinding kalaban ko sa posisyong ninanais ko. Ang galing kong mag-isip, hindi ba? Isa kang baliw, Salvador. Walang taong boboto sa'yo dahil isa kang baliw. At makukulong ka kapag nalaman ng mga tao na hindi ka lang baliw, kundi kriminal pa. Galit na sigaw ni Evan matapos marinig ang pagsisiwalat ni Mr. Salvador. Para sa akin ay hindi ganoon katindi ang dahilan kung bakit nais patayin ni Mr. Salvador si Evan.
Dahil kung titignan lamang ng mabuti ang naging sitwasyon, ay walang kasalanan ng binata sa nangyari. Dahil hindi ito ang nagloko, kundi ang anak nitong si Cassandra. Kaya walang kasalanan si Evan sa pagkamatay ng asawa nito. Ngunit dahil makitid ang utak nito at kakaibang mag-isip, kaya ang binata ang pinagbuntunan nito ng galit at sisi sa pagkamatay ng asawa nito. Hindi na malalaman pa ng mga tao ang mga ginawa ko dahil sabay kayong mamamatay ngayong gabi. Makikita na lamang ng mga tao ang mga katawan niyong lumulutang nasa tubig at wala nang buhay, katulad na nangyari kay Imperial. Nakangising sagot ni Mr. Salvador kay Evan. Ang Imperial na tinutukoy niya ay walang iba, kundi ang babaeng pinagpanggap nito bilang Sylvia Villamor. Bugbugin ninyo ang lalaking yan para hindi makapanlaban. Pagkatapos ay itapon ninyo sa ilog ang kanyang katawan, kasama na rin ang katawan ng kanyang magandang bodyguard. Utos nito sa mga tauhan bago kami tinalikuran at naglakad palabas ng warehouse. Nilapitan naman kami ng mga nakangising tauhan ni Mr. Salvador at walang pakundangang binugbog hanggang sa pareho kaming nawala ng malay sa tindi ng bugbog na idabot ng mga katawan namin sa kanila. Sa pangalawang beses ay muli kaming pinagbalikan ng malay ni Evan. Ngunit sa pagkakataong ito ay siya ang unang nagising. Nagising na lamang ako nang tapik-tapikin niya ang aking mga balikat. Ana, are you okay? Dinig ko ang pag-aalala sa boses na tanong sa akin. Pagmulat ko sa aking mga mata. Nakagapos ang kanyang mga kamay na sinapo ang aking pisngi at bahagyang hinaplos. Ayos lang ako, Evan. Ikaw nga itong mas bubog sarado kaysa sa akin. Naiiyak na sagot ko sa kanya. Habang nakapatong sa ibabaw ng kanyang kamay, ang nakagapos kong mga kamay. Awang-awa ako sa itsura niya. Mas grabe ang tinamo niyang sugat sa ginawang pambubugbog sa amin ng mga tauhan ni Mr. Salvador. Putok ang mga labi ng binata. May hiwa sa itaas na magkabilang pisngi niya at may tumulong dugo mula sa gilid ng bahagi ng ulo nito. Maraming pasa ang mukha nito at mga braso at natitiyak ko na maraming pasa rin ang loob ng damit nito. Hindi na ako magtataka kung marami siyang pilay sa katawan. Samantalang ako, puro pasa lamang ang inabot ko at isang pilay siguro. Agad kasi akong nawala ng malay dahil nahihilo na ako bago pa man kami bugbugin ng mga tauhan ni Mr. Salvador. I'm sorry, Ana. Hindi kita nagawang maipagtanggol. Wala akong kwenta dahil hindi ko man lang kayang ipagtanggol ang babaeng mahal ko. Nahihirapan ang boses na wika ni Evan. Nakalarawan sa mukha niya ang galit. Para sa lalaking gumawa nito sa amin. Wala kang kasalanan, Evan. Ako rin na maturingan mong bodyguard. Wala ring nagawa para maipagtanggol ka. Kaya kung tutuusin, ay ako ang may kasalanan kung bakit tayo nandito. Kailangan nating makatakas bago pa bumalik ang mga tauhan ni Tito Carlo. Tsak na hindi nila tayo bubuhayin sa pagkakataong to. Maya-maya ay sad ng binata. Pinilit itong kalagi ng tali sa aking mga kamay. Ngunit sobrang higpit ng lubid. Kaya kahit anong gawin nito, hindi man lang nito magawang paluwagin ang pagkakabuhol ng lubid sa aking mga kamay. Shit! Malakas na mura ni Evan. Nagdurugo na ang mga daliri nito sa pagpupumilit na makalas ang tali sa aking mga kamay. Matalas kasi ang lubid na ginamit nila, lalo pat mukhang bago pa ito. Pareho kaming napatingin sa pintuan ng warehouse nang bigla iyong bumukas. Inaasahan namin ang mga tauhan ni Mr. Salvador na siyang papasok sa loob ng warehouse. Kaya inihanda na namin ang aming mga sarili. Kahit anong mangyari, lalaban kami ng patayan. Hindi namin nahayaan na basta na lamang kaming patayin ang hindi lumalaban. Lalaban kami. Kahit parehong nakagapos ang aming mga paa at kamay at kahit pareho kaming nangihina. Lalaban kami, patay kung patay. Ngunit sa halip na mga tauhan ni Mr. Salvador ang pumasok sa loob ng warehouse, ay si Cassandra ang nakita namin na patakbong lumapit sa amin. Papunta na rito ang mga tauhan ni Daddy, kaya kailangan na ninyong makaalis dito. Nagpapanik ang boses na pagbabalita niya sa amin habang hinihiwa ng matalas na patalim ang lubid na nakagapos sa mga kamay namin ni Evan. Bakit mo kami tinutulungan, Cassandra? Saka, bakit ka nandito? Hindi ba nasa ibang bansa ka na? Hindi napigilang usisa ng binata kay Cassandra. Bumalik ako rito sa bansa matapos kong makita sa balita ang pagkamatay ni Ninong Abner. Ngunit lingid sa kaalaman ni Daddy ang pagbabalik ko dahil wala akong balak na muling tumira sa bahay niya. Malaki ang kasalanan ko sa inyong dalawa, kaya kahit sa ganitong paraan man lang ay makabawi ako sa inyo.
Mabilis na paliwanag ni Cassandra habang patuloy na pinuputol ng patalim ang gapos sa kamay ni Evan. Nang sa wakas ay naputol na ang lubid, ay ibinigay nito sa binata ang patalim para putulin naman ang tali sa mga paa nito. Hindi ko kagustuhan ang mga ginawa ko sa inyo. Tinakot lamang ako ni Daddy. Napapatay niya si Darius kapag hindi ko sinunod ang gusto niya. Hawak niya kasi si Darius eh. Pero lately, nalaman kong matagal na palang pinatay si Darius. Itinago lamang niya sa akin para mapasunod niya ako. Dugtong pa ni Cassandra na bahagyang gumagaral-gal ang boses. Siguro ang Darius na tinutukoy nito ay ang dating driver ng pamilya nila na siyang pinalit nito kay Evan noon. I'm sorry to hear that, Cassandra, at naiintindihan ko ang ginawa mo. Ani Evan, na tuluyan ang nakawala ang mga paa at kamay sa pagkakagapos. Walang inaksayang sandali si Evan. Agad na niyang pinutol ng patalim ang lubid sa aking mga kamay at paa nang tuluyan na siyang makalaya. Natitiyak kong malalaman ng daddy mo na ikaw ang tumulong sa amin para makatakas, kaya ang mabuti pa'y sumama ka na sa amin sa pagtakas. Bahagyang umiti si Cassandra, ngunit hindi umabot sa mga mata. Natutuwa ako na sa kabila ng mga ginawa ko ay inaalala mo pa rin ang kaligtasan ko, Evan. Kung hindi lang talaga ako umibig kay Darius, ay never kitang ipagpapalit dahil napakabuti mong tao. Huwag mo akong alalahanin dahil kahit anong mangyari, hindi ako papatayin ni Daddy. Anak niya pa rin ako, bali-baliktarin man ang mundo. Salamat sa tulong mo. Sinserong pasasalamat ko naman sa kanya nang tuluyan na rin akong makalaya. Ngumiti lamang siya sa akin bilang tugon sa pasasalamat ko sa kanya. Kaya niyo pa bang makalakad ng maayos at makalaban kapag may nakasalubong kayong mga tauhan ni Daddy? Mukhang nabugbog kayong masyado ng mga tauhan niya. May pag-aalala sa boses na tanong ni Cassandra. Huwag mo na kaming alalahanin, Cassandra. Kaya pa namin lumaban. Mabilis na sagot ni Evan. Pagkatapos ay sabay-sabay na kaming tatlong naglakad palapit sa nakabukas sa pintuan ng warehouse. Eksaktong nasa pintuan na kami. Nang tamang-tama, parating na mga tauhan ni Mr. Villamor. Kaya nakita nila kaming nagtatangkang tumakas. Ang mga bihag! Tumatakas! Sigaw ng isang tauhan ni Mr. Villamor. Sabay angat ng armas na hawak niya at tinutok sa amin pagkatapos ay pinaputukan kami. Agad namang nagsipagsunuran ng iba pang mga kasamahan nito at sabay-sabay kaming pinaulanan ng bala. Mabilis kaming nakatakbo pabalik sa loob ng warehouse. May mga naglalakihang drum sa loob ng warehouse, kaya doon kami tumakbo para magtago. Ano nang gagawin natin, Evan? Nag-aalalang tanong ni Cassandra habang nasa likuran kami ng mga drum na halos kinakalawang na sa kalumaan. Mukhang matagal nang abandonado ang warehouse na pinagdalhan sa amin ni Mr. Wico. Ano kaya kung lumabas ako at gawin niyo akong bihag para makatakas kayo rito? Suwestyon nito sa ideyang pumasok sa isip nito. Hindi. Mabilis na pagtanggi ni Evan. Hindi natin alam kung tatapusin ka ba o hindi ng mga tauhan ng daddy mo. Kaya masyadong risky ang ideya mo. Baka patayin ka rin nila at sabihin na kami ang nakapatay sa'yo. Tinulungan mo na kami na makawala sa pagkakagapos at sapat na yun para sa amin ni Ana. Tama si Evan, Cassandra. Hindi mo kailangang ilagay pa ulit sa panganib ang buhay mo nang dahil sa amin. Sang-ayon ko sa sinabi ni Evan. Ang pagtulong niya sa amin na makawala sa pagkakagapos ay isang napakalaking tulong na para sa amin. Pero paano kayo makakaalis sa lugar na to? Tsak na napapaligiran na nila ang buong paligid ng warehouse at nasisigurado ko na naipalam na nila kay Daddy na nakatakas kayo. Kaya malamang pabalik na sila rito. Tila nawawala na ng pag-asang saad ni Cassandra. Hinawakan ni Evan ang isang kamay ni Cassandra at bahagyang pinisil. Huwag mo kaming alalahanin, Cassandra. Nasisiguro ko sa'yo na makakaligtas kami rito. Hindi namin sasayangin ang ginawa mong pagtulong sa amin para makalaya. Kahit nakahawak ang kamay ng binata sa kanyang ex-girlfriend na labis niyang minahal noon, ay hindi ako nakaramdam ng selos o galit. Alam ko kung anong nararamdaman ni Evan at nagtitiwala ako sa kanya. At saka nakita ko kanina habang binabanggit ni Cassandra ang tungkol sa boyfriend nito, na mahal nito ang lalaki. Kaya nga nagawa nitong sundin ang pinag-uutos dito ng ama dahil sa matinding pagmamahal niya kay Darius. Nakakapanghinaya nga lang dahil wala si Darius, hindi ito makikita kung gaano ito kamahal ni Cassandra. Isang magkakasunod-sunod na putok ng armas ang nagpahinto sa pag-uusap naming tatlo. Pinaulanan pala kami ng mga bala ng mga tauhan ni Mr. Salvador. Walang pakialam ang mga ito
na kahit na alam nila, nakasama namin ang anak ng boss nila. Magkasabay na hinawakan ni Evan ang mga ulo namin ni Cassandra at hinila pa upo. Paano tayo makakalaban? Gayong wala man lang tayong armas. Nasaan ba kasi ang mga armas niyong dalawa? Nagpapanik na ang boses na wika ni Cassandra. Makakaganti lamang tayo kapag may mga tauhan na lumapit sa atin na may dalang armas. In that way, magkakaroon tayo ng chance na makaagaw ng armas mula sa kalaban. Sagot ko kay Cassandra. Napatili si Cassandra habang nakahawak ang dalawa nitong kamay sa ulo nang maglaglagan papunta sa amin ng mataas na mga lumang drum na nakatambak na siyang pinagtataguan namin. Mabilis kong hinawakan ng isang kamay ni Cassandra. Pagkatapos ay tumakbo at lumipat ng pinagtataguang hanay ng tambak na drum. Kasunod naman namin si Evan na patakbo kung saan kami pumunta ay doon din siya tumatakbo. Tigil! Itaas niyo mga kamay ninyo! Bigla kaming napahinto sa pagtakbo at tila na estatwa nang sinalubong kami ng dalawang tauhan ni Mr. Salvador habang nakatutok sa amin ang hawak nilang armas. Nagkatinginan kami ni Evan. Dalawa lamang ang nasa harapan namin, kayang-kaya namin silang labanan. Kahit may iniinda akong sakit ng katawan, ay sinisiguro ko na hindi sila mananalo sa amin ngayon. Naging alerto ang pakiramdam ko habang naglalakad palapit sa amin ng dalawang lalaki, nakatutok sa amin ng mga armas, at alam kong ganoon din ngayon si Evan. Pasimpleng itinaas namin ang aming mga kamay at hinintay na tuluyan sila makalapit sa amin. Gusto niyong makatakas sa amin? Loko, hindi mangyayari yun. Singha ng lalaking nakatapat sa akin. Idiniin nito ang dulo ng armas sa aking tagiliran at bahagya akong itinulak. Sige, lakad! Mariing utos niya sa akin. Kunwari ay sinunod ko ang pinag-uutos sa akin ng tauhan ni Mr. Salvador. Ngunit ang totoo ay umahanap lamang ako ng timing para agawin ang armas niya. Lihim akong sumulyap kay Evan at nakita kong naglalakad na rin siya habang nakatutok din sa likuran niya ang armas ng isa pang tauhan ni Mr. Salvador. Nagkatitigan kami at bahagyang nag-uusap ang mga mata. Nang tumango siya sa akin, ay naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Sabay kaming haharap at aagawin ang mga armas ng tauhan ni Mr. Salvador na nasa likuran namin. Mabuti at nahuli niyo sila, Gado. Malakas ang boses na kausap ng isa pang tauhan ni Mr. Salvador na ilang metro lang ang layo mula sa amin. Sa biglaang pagsasalita ng lalaking yun, ay saglit na wala sa amin ang focus ng dalawang lalaki sa likuran namin. Nasinamantala naman namin ni Evan. Magkasabay na umikot kami at tinawakan ng mahabang armas ng mga kalaban. Pagkatapos ay binigyan namin sila ng malakas na sipa. Nang tumilapon ng dalawa at napasandal sa mga naglalakihang drum, ay agad namin silang pinaputukan ng sarili nilang armas. Parang nagsayaw sa bala ang dalawa bago unti-unting bumagsak sa sahig na wala ng buhay. Nang makita naman iyon ng lalaking nagsalita, ay napamura ito at pinaputukan kami. Ngunit mabilis kaming nakapagtago. Nakipagpalitan kami ng putok hanggang sa matamaan ito ng bala mula sa armas na hawak ni Evan. Kahit may armas kami, ay hindi kami basta-basta makakalabas ng warehouse dahil maraming tauhan si Mr. Salvador. Nakapwesto ang mga ito malapit sa pasukan, lalo pat dumating na rin ito kasama ang mas marami pang mga tauhan. Kaya wala kaming choice kundi ang makipagsabayan ng putok at ubusin muna ang mga nasa harapan para makalabas kami. Evan, nakatakas man kayo sa pagkakagapo sa inyo, ay hindi naman kayo makakalabas ng buhay sa warehouse na ito. Malakas ang boses na sigaw ni Mr. Salvador habang nagtatago rin sa likuran ng mga drum katulad namin. Huwag kang pakasisiguro, Tito Carlo. Nagawa nga naming makatakas sa pagkakagapos, kaya magagawa rin naming makalabas dito ng buhay. Ganting sigaw naman ni Evan. Habang nakikipagpalitan ng hindi magandang mga salita si Evan, ay nakabantay naman ako sa paligid niya. Alam ko kasi na strategy lamang ni Mr. Salvador ang kausapin si Evan para malingat ang atensyon nito at hindi mapansin ang mga tauhan nitong nagkalat sa paligid. Nasiguradong papalapit na sa pinagtataguan namin. At tama nga ang aking iniisip dahil biglaan na lamang may lumabas na tauhan ni Mr. Salvador mula sa tagiliran ni Evan. At dahil nakabantay ako sa binata, kaya bago pa man magawang maiputok ng lalaki ang armas nito, ay naunahan ko na siyang paputukan. Tumilapon ito papunta sa mga nakatayong lumang drum. Sa lakas ng impact ng bala ng armas, masyado matataas ang kalibre ng mga armas ni Mr. Salvador. Natiyak binili nito mula sa mga daya na opisyal.
Ngunit hindi naman lahat ng opisyal ay ganun, dahil mas marami pa rin ang matitino at tapat sa kanilang tungkulin, kagaya ni Ninong Zandy. Daddy, itigil mo na kasi to. Sumuko ka na lamang sa mga pulis. Ibinigay ko na sa mga pulis ang lahat ng ebidensya sa mga krimeng ginawa mo. Please, Daddy, sumuko ka na at magbagong buhay tayo. Umiiyak na pakiusap ni Cassandra sa kanyang ama. Cassandra, wala ka talagang kwentang anak. Ipinagkanulo mo ang sarili mong ama sa mga kalaban niya. Sa bagay, ano nga bang aasahan ko sa isang ampon na katulad mo? Malakas na sagot naman ni Mr. Salvador sa anak niya. Narinig mo ba ang sinabi ko, Cassandra? Ampun ka lamang namin nang nakilala mong ina. Dahil ang totoo mong ina ay ang babaeng pinagpanggap kong bilang Sylvia Villamor. Hindi mo ba napansin ang pagkakahawig ninyo at ang kakaibang pagtrato niya sa iyo? Iyon ay dahil anak ka niya at ikaw ang dahilan kung bakit siya pumayag na magpanggap na Sylvia Villamor. Tugtong pa ni Mr. Salvador sa revelasyon nito sa pagkatao ni Cassandra. Pagkatapos ay sinundan nito iyon ng malakas na halakhak. Hindi totoo yan, Daddy. Nasasabi mo lamang yan dahil galit ka sa akin. Lalong napaiyak na sagot ni Cassandra. Ngunit kahit hindi nito sabihin, ay alam ko sa puso nito na naniniwala siyang nagsasabi ng totoo ang ama nito. Sa sandaling ito ay nasagot na ang matagal ko nang gumugulo sa aking isipan. Kung bakit parang magkamukha sina Cassandra at Kathy Imperial, ang babaeng nagpanggap bilang Sylvia Villamor. Maliban sa magkamukha ang dalawa, ay sobrang concern at malapit din si Kathy kay Cassandra noon na nagpapanggap bilang tiyahin ni Evan. Nakakalungkot nga lang na kung kailan nalaman ni Cassandra ang totoo, ay huli na ang lahat dahil patay na ang totoong ina nito. Biktima pala ang mag-ina sa pagmamanipula ni Mr. Salvador. Talagang napakawalang puso niyang tao. Wala ka talagang puso, Tito Carlo. Pati ang taong ikaw ang nagpalaki ay nagawa mong gamitin para sa kasamaan mo. Nagtatagis ang mga ngipin na sabat naman ni Evan. Ang dami mong satsat. Lumabas ka na sa pinagtataguan mo. Magsabayan tayo para makita natin kung sino sa atin ang mas matapang at mas magaling. Pangahamon ni Mr. Salvador kay Evan. Nang lumabas si Mr. Salvador sa pinagtataguan nito, ay ganoon din ang ginawa ni Evan. Nagsabayan ang dalawa at parehong tinamaan ng tigisang bala ang kanilang mga katawan. Evan! Malakas kong sigaw nang makita kong napasandal siya sa malaking drum. Patakbo ko siyang nilapitan at hindi para magtago sa likuran ng iba pang drum. Okay ka lang? Kaya mo pa ba ang sarili mo? Nag-aalala ang tanong ko sa kanya habang nakatingin sa sugat nito sa tagiliran ng tiyan. Huwag mo kong alalahanin, Ana. Daplis lamang ito. Hindi pa ako mamamatay. Hindi pa tayo ikinakasal, kaya hindi pa ako maaaring mawala sa mundo. Sagot ni Evan, na bahagyang nakangiwi ngunit nakangiti naman. Walang salita na kinuha ko ang armas na hawak ng binata at lumabas sa pinagtataguan namin para makipagsabayan ng putok sa mga tauhan ni Mr. Salvador. Walang tigil ang pagpapaputok ko ng armas at walang tigil din ang pagbagsak sa sahig ng mga tauhan ni Mr. Salvador. Ngunit sa malas ay naubusan na ako ng bala. Inis na initsa ko ang armas sa aking harapan. Wala ka ng bala, Ana? Heto, ako meron. Nakangising kausap sa akin ni Mr. Salvador, kasabay ng pagtutok ng kanyang armas sa akin. Ana! Sigaw naman ni Evan na nakatayo na at lumabas na rin sa pinagtataguan niya. Nang makita nito na nakalabit na ni Mr. Salvador ang gatilyo ng armas, ay agad itong napatakbo palapit sa akin para harangan ng bala. Kasabay ng pagyakap sa akin ni Evan ay ang magkakasunod na 2 putok mula sa hawak na armas ni Mr. Salvador. Akala ko si Evan ang tinamaan, ngunit nang tignan ko sa likuran ng binata ay naroon si Cassandra, nakatayo at may tama ng 2 bala sa dibdib nito. Cassandra! Nanlalaki ang mga matang sigaw ko. Mabilis ko siyang dinaluhan nang unti-unti na siyang bumagsak. Wala ka talagang puso, Salvador. Pati itong kinilala kang ama ay pinatay mo na rin. Galit na sigaw ko sa ama ng dalaga. Na nanlalaki ang mga mata na tila ba nabigla sa nangyari. Mukhang wala naman itong balak na sakta ng anak. At base sa itsura nito, ngayon ay nakikita kong mahalaga rin sa kanya si Cassandra. Yun nga lang ay natabunan ng kasamaan nito ang pagmamahal sa anak. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya.
Paulit-ulit na sambit ni Mr. Villamor. Natila ng hina ang mga tuhod at napaupo sa sahig. Hindi ko naman talaga ampon si Cassandra. Nasabi ko lang iyon kanina dahil sa galit. Hindi man ang iyong nakalakhang ina ang totoo mong ina, ay ako naman ang totoo mong ama. Anak naman talaga kita, Cassandra. Tila wala sa sariling wika ni Mr. Salvador. Mga pulis to, itapon ninyo ang inyong mga armas at itaas ninyo ang inyong mga kamay. Napapikit ako ng mariin nang marinig ko ang boses na iyon ng kaibigan ko. Sa wakas ay dumating din siya, kasama ang iba pang mga kapulisan na pinamumunuan ni Ninong Zandy. Hindi nagawang makapanlaban pa ng mga tauhan ni Mr. Salvador. At payapang sumuko na lamang ang mga ito dahil alam nila na tsak napapaligiran na ng kapulisan ng buong warehouse. Kaya wala na silang matatakbuhan pa. At kahit si Mr. Salvador na tila nawala sa sarili, ay nagawa na ring damputin ng mga pulis. Evan, Ana, ayos lamang kayong dalawa. Nag-aalalang tanong sa amin ni Dwayne nang makalapit na siya sa amin. Nagangat ako ng paningin at bahagyang tumango sa kanya. Okay lang kami ni Evan, ngunit si Cassandra, wala na siya, Dwayne. Iniligtas niya kami sa kanyang ama. Malungkot ang boses na sagot ko sa kanya habang kalong ko ang wala ng buhay na babae. Nakakalungkot ang nangyari, ngunit wala na tayong magagawa pa, Ana. Wala na siya, ngunit alam kong matatahimik na siya ngayon dahil nagawa niyang makabawi sa mga kasalanang nagawa niya sa inyo. Malungkot ang boses na wika ni Dwayne. Siya ang nagsabi sa akin ng kinaroroonan ninyo, kaya namin kayo natuntun. I-deliver din niya sa opisina ng ninong mo ang mga dokumento na magpapatunay sa lahat ng mga illegal activities na ginawa ni Mr. Salvador, at alam kong mula iyon kay Cassandra. Pagbabalita nito, sana sa kanyang paroroonan ay magtagpo sila ng kanyang tunay na ina at ang lalaking iniibig niya para maging masaya rin sila. Pahayag naman ni Evan. Sana nga, Evan, sana nga. Malungkot na sang-ayon ko sa binata. Maingat na ibinaba ko sa sahigang katawan ni Cassandra at mahigpit kong niyakap si Evan. Sa wakas, ay natapos na rin ang problema namin. Matatahimik na kaming lahat sapagkat hindi na malalagay sa panganib ang buhay ng binata. Wala nang buhay na mauutas pa dahil makukulong na habang buhay sa bilangguan si Mr. Salvador. Tapos na, Ana. Tapos na ang aking problema na umabot ng 5 taon bago naresolba. At iyon ay dahil sa iyo, Ana. Kaya maraming salamat sa pagdating mo sa buhay ko. Hindi mo lamang ako prinotektahan, kundi tinuruan mo pa akong magmahal at tunay na pagmamahal ang tinuro mo sa akin. Maramdaming pahayag ni Evan at tumatagos hanggang sa kaibuturan ng aking dibdib ang bawat katagang sinasabi niya. Mahal na mahal kita, Ana. Siguro naman ay papayag ka na ngayon na pakasalan ako. Naluluha ngunit nakangiting tumango ako sa kanya at walang pakialam kahit nasa tabi man namin si Dwayne na basta ko na lamang kinabig ang batok ni Evan at hinilik ka ng mariin sa mga labi. Hindi sana maghihiwalay pa ang aming mga labi kung hindi lamang namin narinig ang malakas sa pagtikhim ni Dwayne sa aming tabi. Respeto naman sa mga tao sa tabi niyo na single pa. Nakangiting pagbibiro ni Dwayne sa aming dalawa ni Evan na maghiwalay ang aming mga labi. Huwag kang mag-alala, Dwayne, dahil natitiyak ko na nabibilang na lamang ang mga araw na magiging single ka dahil makikilala mo na ang magandang doktor na siyang maid of honor sa kasal namin ni Ana. Nakangising sagot ni Evan sa kaibigan ko. Talaga lang, ha? Naiiling na sagot ni Dwayne habang nakangiti. Pagkatapos ay pareho niya kaming inakbayan ni Evan at inakay palabas ng warehouse, habang ang katawan naman ni Cassandra ay kinuha na ng mga pulis para dalhin sa morgue. 1 buwan matapos magwakas ang matagal ng problema ni Evan, ay kinasal na kami sa simbahan. Grande ang aming naging kasal na dinaluhan ng iba't ibang maimpluwensyang tao sa bansa. Naging ninong namin sa kasal si Ninong Zandy at ang isang babaeng nanalo bilang senador sa kakatapos pa lamang na halalan. Nanalo rin bilang vice-presidente ang ama ni Evan na masyadong mataas ang boto na nakuha mula sa mga tao. Umuwi sa Pilipinas ang aking mga magulang kasama ang aking nag-iisang kapatid para saksihan ang napaka-importanting event sa buhay ko. Nalagay sa hot seat si Evan na parang isang bagay na masusing ine-examine ng aking pamilya. At nang makita nilang karapat-dapat naman para sa akin ang binata,
ay malugod nilang tinanggap si Evan bilang bahagi ng aming pamilya. Si Doktora Angela ang kinuha naming maid of honor. At syempre, ang matalik kong kaibigan na si Dwayne ang siyang best man ni Evan. Nagkakilala nga sina Doktora Angela at Dwayne sa kasal namin at mukhang may something na agad ang dalawa. Ngunit mukhang mahihirapan ang kaibigan ko na suyuin ng magandang doktora dahil may nakalipas pala ang dalawa na napag-alaman naming ex-girlfriend pala ng kaibigan ko si Doktora. Ngunit katulad namin ni Evan na nagsimula sa pagiging aso't pusa, ay alam ko na may magandang wakas ang kwento ng dalawa katulad namin. Pagkatapos ng kasal namin ni Evan, ay nag-indefinite leave ako sa aking trabaho. Pagkatapos ay nagliwaliw kami ng asawa ko sa iba't ibang panig ng mundo. Masarap talaga ang pakiramdam na wala kang inaalala at iniisip na problema. Wala naman kasi kaming problema ni Evan dahil nahatulan na ng habang buhay na pagkakabilanggo si Mr. Salvador sa dami ng mga kasalanang nagawa niya. Kaya sasamantalahin namin ng asawa ko na wala pa kaming problema ngayon dahil pagbalik namin sa Pilipinas ay hindi namin alam kung ano pa mga problema at pagsubok ang kakaharapin namin. Ngunit kahit anumang problema at pagsubok na dumating ay makakaya naming harapin basta't magkasama kami at palaging nagmamahalan. And that's the power of love. Thank you po sa lahat ng listeners ng love story ni Evan at Ana. Sana ay subaybayan niyo pong muli ang mga panibagong istorya na magbibigay kilig at aral sa ating lahat. Thank you and God bless.